hapon natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya dakilain, atin siyang samarin. Ang buon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Gayun din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga nagpapamisa, ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinapauna ng Panginoon, ipinasara niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma.
Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ang Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastanganan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay pinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyong galit sa amin, upoon hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mo sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak
at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Marahil ilang beses na rin po nating narinig yung expression sa Ingles na God is true to His promise. Ang Diyos ay tapat, totoo sa kaniyang pangako. At totoo po yun, sapagkat ang Diyos ay talagang tapat. Ano man ang pangako niya, kanyang tinutupad. Maliwanag po yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Halimbawa po sa Aklat ng Mga Bilang, 23 verse 19. Ang sabi doon, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Pag sinasabi niya, ginagawa niya. Pag nangangako siya, tinutupad niya. Ang sabi rin po sa Joshua 23:14, alam ninyo sa inyong puso at kaluluwa na tinutupad ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na pinapangako niya. And so wala po tayong problema dyan. Yun nga lamang parang madalas ay ina-apply lamang natin ito, pinofocus lamang natin ito sa mga pangako ng Diyos patungkol sa mga mabubuting bagay. Halimbawa, His promise that He will never leave us, He will provide for us. His promise that He will intercede for us. His promise that in the end He will make all things right. Ayun. Ang punto ko ay, di po ba may mga pangako din ng Diyos hinggil sa pagpaparusang gagawin niya sa mga makasalanan? Kaya po para sa akin, hindi rin natin dapat kalimutan yan kasi baka akalain natin na hindi na rin tutuparin ng Diyos ang mga pangakong yan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang unang bugso ng pagsakop ng mga Babylonian sa mga taga-Juda. Sinakop sila na ipatapon sa Babylonia ang hari nila, sinamsam ang mga yaman ng templo at palasyo. Now, sana po napansin nyo yung bersikulo dito sa ating unang pagbasa na nagsasabing katulad ng nasabi na ng Diyos o naipangako na ng Diyos o naipauna na sa kanila ng Diyos. Something like that. As the Lord had foretold. Yun. Ang ibig sabihin ay sa una pa lang, may warning na lang ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng propeta. Na kung hindi sila magbabago, parurusahan sila. Sumigi pa rin sila. Kaya ito nangyayari sa kanila. At bakit sila sumigi? Sapagkat ang gaganda ng mga nangyayari sa buhay nila. Kaya nga nakapag-ipon sila ng yaman para sa templo at para sa palasyo na sinamsam lang na mga sumakop sa kanila. But the point is, yun, the many good things that were happening in their nation, inakala nila na okay na ang lahat, na ang Diyos ay hindi nagalit sa kanila, na ang Diyos ay hindi na nagde-demand sa kanila ng conversion sapagkat okay naman ang takbo ng kanilang buhay noon until this siege happened. Kung mapapansin po ninyo, ito rin ang problema ng mga hindi maliligtas pagdating ng araw na sinasaad ngayon sa ating ebanghelyo sapagkat sila raw ay magsasabi sa Panginoon ng, Panginoon, nangaral po kami at nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Sa ibang version, particularly sa version ni St. Luke, sasabihin pa ng mga taong ito na, Panginoon, kumain po kami at uminom na kasama ninyo at nangaral po kayo sa mga lansangan namin, which pertains to the good things they've done and the good things they've experienced in life, which unfortunately ay nagpakakampante sa kanila na hindi na magbago mula sa mga kasalanan nila, na hindi napunan ang mga pagkukulang nila. Kasi okay naman yung nangyayari sa buhay nila. Kaya't ang lesson ay huwag nating ipagpalagay na ang pagkapasensya na binibigay ng Diyos sa atin ay pagbulag-bulagan na niya, pagpapahintulot na niya, o kaya pagkikipit-balikat na lamang na niya sa mga kasalanan ginagawa natin. Just because we are okay and things are going our way, do not mean that God approves our sins. Minsan o kadalasan lang talaga dinedalay ng Diyos ang pagkaparusa to give us chances to change, to mend our ways. And besides, yung mga blessing o mga gandang nangyayari sa buhay natin, they are unconditional. Walang condition yun. Kaya nga graces ang tawag natin. So kahit minsan talaga makasalanan tayo, ibe-bless pa rin niya tayo, but they are not meant para isipin natin na okay lang ang mga kasalanan na ginagawa natin, okay lang ang mga pagkukulang na meron tayo. No! Instead, these graces are meant para makonsensya tayo. Lalo na kapag magsisink in sa atin na sa kabila ng mga kasalanan natin ay bine-bless pa rin tayo ng Panginoon natin. Kung yun ay magsisink in sa atin, alam po ninyo, dapat ang maging epekto nun ay konsensya. Na ako'y magbabago na sapagkat ang Diyos ay napakabuting talaga. Nagkakasala ako, may pagkukulang ako, pero minamahal pa rin niya ako. Hindi na tama yung ginagawa ko. Dapat ganon ang maging epekto ng mga grasyang ito. Ang Diyos ay katulad ng isang mapagmahal na magulang na hindi karaka-raka agad-agad magpaparusa sa kanyang anak na nagkakasala. Magwa-warning muna yan. Magsasabi muna yan. Titingin muna ng masama ang magulang na yan. Pero dapat hindi i-ignore ng anak yon. Because if the child will, ay palo na ang kasunod nun. Tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos ay mapagmaalin din.
pero siya rin ay makatarungan. So dapat yung mga pangako niya ay hindi lamang nating pag-focusan yung mga magandang bagay na gusto nating makamit, kundi pati na yung mga parusa na ayaw nating mangyari sa buhay natin. Sapagkat kung papaanong totoo ang Panginoon sa mga gusto nating pangako niya na makuha natin, totoo rin naman ang Panginoon sa pangako niyang parusa. Kung hindi talaga tayo magbabago mula sa ating mga pagkakasala sa kabila ng pagkapasensya niya at mga biyayang ibibigay niya. Huwag po sana nating abusuhin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gayun din ang pagmamahal ng mga tao sa atin, pagmamahal ng asawa mo, pagmamahal ng mga magulang mo, pagmamahal ng kapatid mo sa kabila ng mga kasalanang ginagawa mo. Nalalaman man nila o hindi pa ito. Sana yung kabutihan nila ang magpakonsensya sa atin na maging tapat na sa kanila at iwanan na talikdan na ang kabuktutan natin sapagkat mas masakit para sa kanila yung ma-discover na matagal na tayo nagkakasala sa kanila sa kabila ng matagal na rin nilang pagmamahal sa atin. Diba? Huwag po sana nating abusuhin ang pagmamahal ng mga taong ito. Huwag po sana nating abusuhin ang pagmamahal ng Diyos sa atin sapagkat ang paalala nga po sa atin ni San Juan sa John 2 verse 4, ang kabutihang ng Diyos sa atin ay nag-aakay sa atin sa pagkisisi. Gayon din ang kabutihan ng mga mahal natin sapagkat ito rin naman ay extension ng kabutihan ng Diyos sa atin. Inaakay tayo nito sa pag-isisi. Kaya ang pinakamaganda at pinakadapat na response natin ay pagbabago, hindi pang-aabuso. Sapagkat kung pang-aabuso ang gagawin natin, pag-iisihan natin ito. Sigurado. Sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Yung magsisisi tayo, di lamang baka maparusahan tayo, kundi yung mawawala, yung tiwala, yung pagmamahal sa atin. Mahirap yun. Alam kong may magagawa. Ingatan natin ang pagmamahal ng Diyos at ng ating kapwa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ingatan natin ang kanilang tiwala. Napakahalaga nun na kapag nabasag, mahirap nang kumpunuhin muli yun. Kung ako'y magtatapat, kaya maintindihan mo rin yung mga asawang niloko sa kabila ng kanilang pagmamahal. Yung mga anak na niloko sa kabila ng kanilang pagmamahal. Yung mga kapatid na niloko sa kabila ng kanilang kabutihan. Maintindihan mo yung sakit. Hindi na maatim. Hindi na ma-imagine. Niloko mo sila. Alam kong di rin kinang Diyos sa kabila ng kabutihan nila sa'yo. Ayun ngang lukohin mo ang isang hindi mabuti sa'yo. Masakit na para sa hindi naging mabuti sa'yo. Yun pa bang naging mabuti sa'yo? Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Kaya isipin natin kung gaano nasasaktan ng Diyos sa ginagawa natin. But then, still He gives us chances. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, huwag natin sayangin yung mga chances na yun sapagkat hindi pang habang buhay yun. Alam kong, o hindi pang habang panahon yun, huwag natin sayangin yun. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo kong makita ang pagmamahal mo kung gaano kahalaga ito. Kung gaano mo ko minamahal sa kabila ng mga pagkukulang at kasalanan ko, nang sa gayon, mas makonsensya ako na hindi ko nasayangin nito. Na magsikap na ako sa awa at grasya mo na magpakabuting tao. Gayon din, ma-appreciate nawa ng bawat isa. Ang pagmamahal ay binibigay ng kanilang mga mahal sa buhay sa kanila. Lalo na yung hindi nila pinag-uukulan ng panahon, yung hindi nila pinag-uukulan ng pagkapahalaga, yung niloloko pa nila pero minamahal sila. Nalalaman man o hindi pa ang kanilang ginagawa, magbago nawa sila, makonsensya na nawa sila. Tulungan mo po ang bawat isa. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Pasalamatan siya ngayon at walang hanggan. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Lalong-lalo na kung pinahalagaan natin ang mga pangako niya at naging tapat din tayo sa mga pangako natin sa Kanya, mayroong magandang mangyayari sa atin. Mas matutupad ang pangako. At yung mga pangako na ikinalulugod mo, yung gusto mong tanggapin,
Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Kesa naman yung mauna yung sarap, kesa naman yung mauna ang kaginhawahan, dahil sa kasalanan, ay nako, ang kapalit naman ay pagsisisi ng walang hanggan. Kung lalapit kay Jesus, huwag po natin gagawin yan. Magising na tayo, magbago na tayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Kay San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tuso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo doon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad.
Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan at patuloy tayong makapagpatayo ng mga kapilya. Tayo po ngayon ay nasa pang-5 at pang-6 na pinapagawa ng chapel. Salamat po sa tiwala, salamat sa pagmamahal sa simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sana mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal